trust in you through storm and the raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light has pierced my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'm here to worship you.
Panginoon, ang aming patuloy na itataas, Panginoon, sa hapon na ito, Lord. We praise your name, Lord Jesus. We magnify your name. Hallelujah. Praise you. Amen. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Manatili po tayo sa environment of worship. Huwag muna kayo alis. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Diyos po ay karapat-dapat purihin at sambahin. Amen. Taas po natin ating kami sa Panginoon. Lord, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, wala pong sapat na salita para ipaliwanag ang kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan po ninyo, Lord, na amin po nararanasan sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. At Lord, ngayong hapon na ito sa aming pong pagdiriwang, lalo na po paggunita ng inyong kapanganakan, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Hallelujah. Nais po namin, Lord God, yung pinangako po ninyo, Emmanuel, God with us. Yun po maranasan po namin itong Kapaskuhan, ang inyong dakila at makapangyarihang presensya lamang, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Bilang pasasalamat, aming po mga puso ay nag-uumapaw sa pag-awit ng pagsamba at papuri sa inyo lamang, Panginoon. Nawak, kalugdan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at inyo pong marapatin na tanggapin lahat ng aming papuri at pagsamba sa inyo. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
give Him praise. Minsan pa po mga kapatid, purihin natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Sino po masaya dito ngayon? Sino nakaranas ng presensya ng Panginoon? Hallelujah. I want us today, magsipag tayo to go around, no? Greet one another. Love one another with the love of the Lord. Awitin natin Feliz Navidad. Okay. Hallelujah. Ikot tayo, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pwede magyakapan, lalaki sa babae, magkamayan. Feliz Navidad. Para Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. And I wish you Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Amen. Hallelujah. Palakpak po sa ating buhay na Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Blessed Merry Christmas. Amen. Palakpak sa ating Panginoon. Salamat po worship team. Okay, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Okay. So, sige po, just settle down, everyone. Alam niyo, pwede kayo umupo sa harap. Hindi ako nangangagat. At naligo rin po ako last week. Okay. Sige po. You can sit at the front para po yung ibang darating. Pag dumating po ay may mauupuan po. Diyan po sa ano. Okay? Alright. So, welcome. Welcome po sa lahat. No? At marami pa pong hindi dumarating ngayon. Okay. So, allow me to officially greet everyone a blessed Merry Christmas sa lahat. Amen. Palakpakan muna natin minsan pa ating Panginoon. Ngayong araw pong ito ay araw na itinakda natin para po sa ating pong pagdiriwang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Okay? Today is December 17. Wow.
Nagkagandahan naman ang kulay natin. Pula at green. Meron pang violet. Oh, di ba? Hallelujah. Okay lang po yan. No? Mahalaga po ay si Kristo ay ating nasa puso. Amen? Okay, so ngayon po, bago tayo magpatuloy, no, let us welcome yung ating pong mga bisita o first-timers ngayon pong hapon na ito. Ayan, okay. So, meron po ba tayong mga first-timers dito? Taas lang po ang kamay. Ayun, meron sa loob. May I request that you please stand up at lumabas sa booth muna para makita kagwapuhan. Ayan. Okay. Wow. Please stand up po, yung mga first-timers po natin. Okay. Yan. Pakisigaw na lang yung inyong mga pangalan. Samuel. Wow. Biblical, ha? Prophet. And? Rian. And? Okay. Rian. And? Marian. Magkaano-ano kayo? Wala. Hindi kayo magkakilala. Hindi, joke lang. Kasi Marian and Rian magkatunog no? And yung gwapong-gwapo sa likod na napakatangkad, Zach, ayan. Okay. So, sa ating pong mga first-timers, sa ating mga baguhan ngayon, meron po tayong pagbati sa inyo. Okay? Walls of Salvation Christian Church. Ano po sasabihin natin sa kanila? 1, 2, 3. You are welcome. Ayan, palakpakan po natin, Panginoon. Welcome po kayo dito. Sige, makakaupo na po. Nawa, hindi ito yung kauna-unahan at kahuli-hulihan po ninyo, no? Na pagdalo. Bagkos, may this be your first time lang, but sama-sama pa po tayo na magsasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Okay, so sige po. Ayan. Samantalang inaayos po ang ating kasi medyo lobat na raw yata eh. Alright. Sige, kaya yung ating timbahay. Oh, by the way, welcome sa ating timbahay. Kung kayo ay medyo nahihilo, ito po ay dahil inaayos yung camera. Kung napansin po ninyo kanina, medyo yung atin pong unang bahagi ng praise and worship na putol, no? Kasi hindi po tayo naka-digital sound, no? Dahil yung cellphone na ginamit, yung camera na ginamit ay hindi nakapasok yung, na maigi yung, yung tinatawag na sound, no? But then, now, ayan, okay? At pwede po ba nating palakpakan, Panginoon, sa buhay ng ating mga workers? Kita nyo naman, ganda ng ating pong, pag-decor. Yan. So, sige po. Handa na po ba tayo makinig at tumanggap ng salita ng Diyos? Okay, so, teka, hindi ko pa nabati yung ating mga timbahay eh. Tingnan po natin kung sino nandito ngayon. Ayan, si Neneng Villadar is watching. Si Sir Lori Cunha, June Mariano, yan, bumabate. Si Sir Ellen Katsumi Prudente Quintin. Crisel Josie Claudio, ayan. Yung iba, tingnan nyo andito na siya sa online, andito pa siya sa face to face. Yung iba po ay kanina doon sa naputol, doon sila bumate. Okay, so tuloy na po tayo mga kapatid. Sino po rito nagdala ng pang-exchange gift? Ayan, wow, okay. Marami po tayong pang-exchange gift at meron po tayong mga hinanda po sa inyo mamaya. Kaya relax lang muna kayo. Pero bago po tayo kakain mamaya, pakakainin muna natin ang ating Spirito. Diyan agad eh. No? Alright, so Crystal, come here first. Medyo may lang ako. Yan. Sige po, pakilabas na ninyo inyong Bibles.
Okay. So, may instructions lang po ako. So, sige po mga kapatid. Kung ready na tayo. Okay. Tanong mo katabi mo, sabi mo, handa ka na ba? Ayan. Sige po. Bilang introduction, sino po nakaranas ng... Ayan. Kayo po ay nagkasakit. Taas ang kamay. At nawa ngayong Kapaskuhan, in Jesus' name, walang magkakasakit. Amen. Amen. Ako po, naranasan ko po, nung ako ay single pa, I was in college, no? December po yun, ay nagkabulutong ako. Sino po nagkabulutong na rito? Alam niyo naman ang bulutong, di ba? Talagang kailangan mong ma-confine sa loob ng bahay at kung maaari, walang makakapasok sa kwarto mo dahil ito po ay nakakahawa. Tama? So, yun. At kung tayo po ay nagkakasakit, syempre, kailangan po natin, nakikita niya, meron diyang juice, no? Para po, ang vitamin C kasi nagpapalakas ng immune system. Right? Naranasan ko po nung talaga hindi ako makalabas. Kahit pati New Year, nagpuputukan sa labas, nagpuputukan din sa mukha ko. Okay, yung bulutong. Okay, so pag tayo po ay nagkasakit, mga kapatid, no? We need, yung iba, kung hindi makuha sa gamot, we need to see a doctor. Tama? Although meron naman pong mga tinatawag na over-the-counter medicines, no? Para po sa lagnat, sa ubo, mga ganon. Pero kung talagang hindi makuha, andyan na, papacheck up na tayo sa doktor para po mas mabigyan tayo ng mas bisa at mas malakas na gamot. Tama po? Amen. So marahil tanungin ninyo, Pastor, ano connection yan sa ating pag-aaralan ngayon? No? Paskong Pasko, pag-aaralan po natin ang may sakit. Yan. Mamaya, i-explain ko po ito sa inyo. So, pag nagkasakit tayo, nakainom ng gamot, kaya dapat umiinom din ng gamot. Amen? Yes, we have faith, but we also need to take medicine. Amen? Okay. Pag tayo pa ay uminom ng gamot, ayan, by the grace of God, ayun, o di ba, makakabangon ka na sa kama, no? Makaka-stretching ka na, and you will be, ito po yung tinatawag na, you will be on the road to recovery. Sabi natin recovery. Yan, magsisimula ka ng mag-recover. Teka, bago po ako magpatuloy, yung mga nasa likod, pwede po ba umupo dito sa gitna? Yan. Huwag kayo magsiksikan po dyan sa likod. Upo-upo lang po dito. Sige lang po. Okay, maya. Libre yan. Yan, libre po yan. Yung nandyan pa po, Ate Fe, usog lang po, sige lang po, para magbigay tayo ng lugar sa mga iba pa pong padating mamaya. Salamat po sa inyo pong pag-comply. Ayan, kuya. Yan, usog pa po, usog pa. Okay. Para para maging close. Okay, sige po. Yan, salamat. Okay, sabi natin road to recovery. Sino po rito ang merong sakit karamdaman na talagang chronic? No? Ayan, si Mamu, no? Ay, kung sino mang may sakit karamdaman, kung kayo po ay may ininda sa inyong katawan, high blood man, diabetic man kayo, ano pa, mataas ang blood sugar, ayun na nga yun, diabetic, di ba? I declare healing upon you in Jesus' name. Amen? You will be on your road to recovery. Sabi natin recovery. Ayan. Kaya ako nabe-bless pag nakikita ko si Mamu eh. No? The last time na nagkita po kami bago dito sa church ay nasa kalalabas lang yun ng hospital. At doon po para po siyang lugong-lugo, hinang-hina. Amen. Pero ngayon ay lumalakas dahil pinapalakas ng Panginoon. And by the grace of God, you will be on your road to not only recovery, but full recovery. Sabi natin, full recovery. Okay, so yan po, no? Bakit ito importante ngayon? Dahil ang topic po natin, actually, na ating sinimulan, is about, ngayong month of December, is about giving. Di ba? Sabi natin, giving. Anong connection nitong may sakit? Yan, mamaya explain ko sa inyo.
ngayon na. Alam niyo po ba, maraming mga tao, sinusubukan ko lang kung nakikinig kayo, marami pong tao, ang hirap magbigay. Tama? Lalo na ngayong Kapaskuhan. No? Tuwing Pasko, ang isip ka agad ay ano? Anong matatanggap kong regalo? Di ba? Siguro yung iba sa inyo, nag-iisip, ano kayo matatanggap kong regalo kay pastor? Di ba? Tanong ko, birthday mo ba? Pasko eh. Pastor, di ba Pasko, di ba panahon ng pagbibigayan? Tama, Ano bibigay mo rin sa akin, di ba? Parang ganun di ba? Pwede ko ibalik yun So, bakit ba may mga taong mahirap magbigay? Tikom ang kamay. Kulang, ayun. Yun ang mas matindi doon. Kulang po ang budget, pastor, di ba? Ayan. Pero alam niyo ba, simula bata tayo, pinanganak tayo at lumaki tayo na madamot. Tama? Walang bata na sabihin mo walang inisip kundi sarili. Ganyan po ang ating nature no? Ang iniisip lamang po natin ang sarili po natin. Right? Ba't ko nasabi yan? Kasi tingnan ninyo, pag merong isang batino, yung ganda mo, tapos ikaw hindi nabati, anong pakiramdam mo? Kulong mo siya. Mas maganda yata ako sa kanya. Di ba? Ganun nararamdaman mo Naiinggit ka Right? And one of the reasons why a lot of people have difficulty in giving, you know why? It's what we call greediness, selfishness, self-centeredness. Okay? So anyway, yan po ang ating topic for this month of December. At nung first Sunday po, sinare ko po sa inyo, yung sinimulan po natin about the principles of giving. Amen? Expectant giving. Okay, so today, what we will be discussing is about generosity. Sabi natin generosity. Kasi ngayon po ay buwan ng pagbibigayan, ika nga. Ano sa Tagalog yung generosity? Kung tikom ang kamay, generosity is what? Open-handed. Sabi natin, bukas palad. Yan. This is what we will be discussing today. You know why? Because there is such a thing as what we call spiritual sickness. Ano yung spiritual sickness? One of those spiritual sickness is about selfishness. Sabi natin selfishness. Ano pa? Envy. Self-centeredness. No? Wala ka nang inisip kundi tatlong bagay lang. Ano yon? Me, myself, and I. Lahat ng isipin mo ay patungkol sa sarili mo. Okay? So today, our text is taken from 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. May I request everyone to please rise. Pwede po ba lahat tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos? And let us all study this together, mga kapatid. Hallelujah. Nababasa po ninyo? Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. Sabi nga po natin, willing to share. Yan. Verse 19, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Pwede po ba tayo lahat yumukot, pumikit, at panandalian manalangin? Panginoong Jesus, salamat po sa inyong dakila at makapangyarihang salita. At sa oras pong ito, dalangin ko, Panginoon, na pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Holy Spirit, lead us today, and I put my trust in you as our teacher. Katulad po ng pinangako ng aming Panginoong Jesus, na kung kayo po ay dumating, you will guide us into all truth, and you will remind us of the things that Jesus taught.
So right now, Lord, I pray, hide me in your glory and let Jesus alone increase and your servant decrease. Thank you, Lord. We honor and magnify you. This we ask and pray in Jesus Christ's mighty name. Everybody say, Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay. So, ito po siya sabi ko, no? This is a spiritual sickness, materialism. Sabi natin materialism. Ano yung materialism? Ito po sa Tagalog ay pagiging materialistic, no? Ano 'yon? Katulad ngayon, yung iba nakatanggap na ng 13-month pay. Paano kung hindi ka pa nakatanggap, no? Makikita mo kapitbahay mo, mayat-maya may Lala Move. Mayat-maya merong Grab. Ikaw naman, nakikita mo sila, you cannot move. Bakit? Kasi wala kang pang move. Wala kang pambili. Sila, bili dito, bili doon. Aba, bago yung plasma TV nila. Sweetheart. O, bakit darling? Ba't wala pa tayo plasma TV? No? Na-check out mo na ba yung in-add to cart ko doon sa sa Shopee? Alin doon? Yung 56 inches plasma TV na smart TV na meron ng built-in Wi-Fi. Wow. Sasabihin ng mister mo, ay sweetheart, hindi pa. Bakit? Wala pa akong 13-month. Tapos pagagalitan mo si mister ngayon, no? Bakit? Kailan ka magkakaroon? Sabihin mo nga naman sa boss mo, dali, bayaran ka na para naman makabili na tayo, no? So, ang nangyayari, we begin to compare ourselves with others, right? It is what you call keeping up with the Joneses. What do you mean by keeping up with the Joneses? Kung ano ang meron kapitbahay mo, gusto mo, meron ka rin o higit pa. Tama? At kung wala ka nung meron sila, envy begins to creep in. Hindi mo alam, later on, galit ka na sa taong yun na walang ginagawa sa'yo. Right? Greed, selfishness, and envy. Mga kapatid, itong bagay na ito, materialism, can be a spiritual sickness. Sabi natin spiritual sickness. Because as Christians, it will greatly affect our spiritual life. Hindi ka lalago bilang Kristiyano. Bakit? Kada dating ng delivery, silip ka sa kapitbahay mo, tapos parang meron kang galit sa puso mo. No? Yung kaklase mo, nagpariband. Bakit? Kasi tatay niya, trinit siya. Ikaw, buhok mo, buhaghag pa rin. Anong sasabihin mo? Kala mo siya kung sino maganda. Mas maganda yata ako sa kanya. Tapos gaganyan-ganyan ka pa, di ba? Oh. Tapos pag nakita mo yung crush mo, pinansin siya, uy, ang ganda ng buhok mo. Di ba? You will begin to feel envious of that person kasi kung anong meron siya, gusto mo ganun ka rin. It can be a spiritual sickness. Amen? Kaya minsan, ang hirap magbigay. Why? Kasi iniisip mo minsan, baka maubusan na ako. Anyway, let's proceed. Allow me to introduce my title for this afternoon. My title is Road to Generosity. Sabi natin, Road to Generosity. A cure for materialism. Kung merong sakit, merong karamdaman. Pareho lang po yun. Okay, kung merong sakit, merong lunas. Amen? If there is sickness, there is a cure or there is a medicine. What is the cure for materialism? It is generosity. Now, the question is, how can we develop an attitude of generosity? So ngayon po, mga kapatid, imagine ninyo, nasa isa tayong bus na malaki.
Okay? We are inside the bus and we will be traveling. We will be traveling. Pastor, saan tayo pupunta? We will be traveling towards the road to generosity. Na pagkatapos po ng gawain na ito ngayong hapon, paglabas po natin dito, tayo pong lahat, kung dating tikom ang iyong kamay, magiging bukas palad ka na. Amen? Meron man o wala, hindi ka na magiging madamot. Amen po? So that is our goal for this afternoon. Alright. So, allow me to share to you my 3 major points. Again, kung merong sakit, if there's a sickness, there is a medicine or cure. So, our 3 major point is the word med. Sabi natin med. It's short for medicine. Okay. So, number 1, what is the cure? What is one cure for materialism or greediness or selfishness? Number 1, letter M stands for modesty. Sabi natin modesty. Pastor, anong ibig sabihin niya? Mamaya explain ko sa inyo. Pero bakit modesty? Dahil po sabi ni Paul kay Timothy in 1 Timothy chapter 6 verse 17. Listen to this. Command those who are rich in this present age not to be haughty. Sino pong mayaman dito? Taas ang kamay. Walang nagtataas. Ulitin ko. Sino pong mayayaman dito? Taas ang kamay. Wow! Woohoo! Talaga. Sabi niya ganyan, by faith, Lord. ang nagtaas ng kamay, yayaman yan. Sinong mayaman dito? Taas ang kamay. Oh, taas lang kamay, taas lang kamay. Oh, wag kayo bababa, oh. Oh, lingon kayo sa paligid nyo. Oh, alam niyo na ako sinong uutangan, okay? Okay, anyway, so modesty. Now, sabi ni Paul, ba't nawala? Ayan, okay. Tingnan niyo ginamit ni Paul na word. It's a very strong statement. Hindi niya sinabi, advise those who are rich. Hindi po niya sinabi, give your opinion to those who are rich. Hindi niya sinabi yun eh. Encourage those who are rich. No, hindi po yun ang sinabi niya. Ano ang ginamit niya? Sabi niya, command. Amen? Pag sinabing command, utusan mo yung mga mayayaman sa panahon na ito. That was their time. There were also rich people during their time. But we can apply it in our time. Amen? Command those who are rich in this present age not to be haughty. Ano itong haughty? Sa Tagalog po, huwag mapagmalaki. Huwag maging mayabang. Ayun, huwag mapagmalaki, huwag mapagmataas, huwag maging mayabang. Amen? Mga kapatid, if God blesses you, praise God. You need to remain humble. Amen? Kahit gaano kalaki ang sweldo mo ngayon, kahit ang negosyo mo ay talagang, wow, nagkaroon ka na ng mga branches, kumita ka ng malaki, we need to remain humble. Naalala ko po, nung kami po ay maliliit pa, nakatira po kami sa isang apartment, 5-door apartment po yon. Okay? I was in elementary then. Nasa gitna po kami, nakatira. Tapos, pero kaming kapitbahay, no? Ito, mga millennials, hindi na kayo makaka-relate dito. Meron kaming kapitbahay, laging humihiram sa amin ng kudkuran. Ayan, alam niya. Alam niyo yung kudkuran? Oh, alam ni Kuya. Di ba? Alam niyo yung kudkuran? Okay. Yun po yung ginagamit. Kung meron kang nyog, talagang kukudkurin mo para, ano yun? Yung, makuha mo yung meat nung nyog, di ba? Meron kaming kudkuran nun. Alam nyo, listen, pastor, anong connection yan? Nung
nung 80s, kung ikaw ay may kudkuran, kapatid, I tell you, status symbol yan. Status symbol. I'm not kidding. Uy, may kudkuran kayo? Oo. Wow, yaman nyo. Ganyan po yan noon. No? Talaga may kudkuran kayo? Oo. Ang yaman nyo. Ano yan? Status symbol yan. Ngayon, kumbaga, parang cellphone yan. Parang iPhone 15. iPhone 15, wow. Ganun ang reaction pag ikaw ay may kudkuran. Tama po ba? O yan. Kasi si Papa noon, nasa abroad pa noon eh. Nagwo-work, kaya nakabili kaming kudkuran. Imagine, kailangan mo pa mag-abroad para lang magkaroon ng kudkuran na gano'n. No? Tapos yung kapitbahay namin, hiram ng hiram sa amin. No? Eh si Mama, syempre mapagbigay. Generous, wow, di ba? Mapagbigay si Mama, pinapahiram niya. Tapos, after several months, no, yung kudkuran namin nasira. Wala na kami magamit. Eh, yung kapitbahay namin nang hihiram, tumaya sa sweepstakes, and you know what? Nanalo. Biglang yumaman. No? Nung yumaman na po sila, bumili na ng jeep. Wow. Jeep. Tapos, guess what? Kung anong sunod nilang binili. The second thing they bought was that status symbol na kudkuran. Alam mo yung kudkuran? Parang kahoy yun na merong sa dulo nun, parang bilog na bakal na parang spike. Tapos gaganyanin mo yung, uupo ka, gaganyanin mo yung, yung coconut, no? Okay. Imagine, nanalo sa sweepstakes, pagkatapos bumili sa sakyan, ikalawang binili, kudkuran. Eh dahil sira yung kudkuran namin, si Mama naman, sasabihan, Noy, kasi maliit ako, nickname ko Noy, sabi niya, dali di anay, ha? Kadto-kadto, hula mga kami kudkuran nila. Yan, Ilonggo yun. Sabi niya, Rainer, lika rito, Noy, punta ka sa kapitbahay, hiramin mo yung kudkuran. Ako naman siyempre masunurin. Aling Cora, pera po ng kudkuran. Ay, hindi pwede. Bakit po? Bago yung kudkuran namin, baka masira. Sa loob-loob ko, di ba kayo sumira nung sa amin? Bakit ngayon di na kayo makapagpahiram? Ayaw magpahiram. No? Ayaw magpahiram. Tapos noon, bago sila nanalo sa sweepstakes, pag dumadaan sa tapat ng bahay namin, kasi ando sila sa dulo eh. Pag dumadaan, makikita mama ko, good morning po, Mrs. Blas, good morning. Aba, nung nanalo sa sweepstakes, biglang tumangos ang ilong. Pag dumadaan sa amin, wala nang kilala. You know what, mga kapatid? Listen to this. When you begin to have an attitude of pride, you are taking the road towards destruction. Alam niyo ba yon? Bakit? Kasi sabi po, sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmalaki. Sabi mo, kausapin niyo katabi mo. Don't be prideful. No? Kahit yumaman ka, wow, kahit ikaw ang pinakagwapo, pinakamaganda sa balat ng kalsada ninyo, huwag kang magmamalaki. Amen? Yan. Tingnan po natin anong ibig sabihin ng haughty. Alam nyo, talagang namangha ako dito. A haughty person is arrogantly superior and disdainful. Pag sinabing superior, tingin niya siya pinakamataas sa lahat, siya pinakamagaling sa lahat, siya pinakamaganda, pinakagwapo. Ikaw na yung pinaka. Ika nga. No?
Ayan. And, ito po having or showing an attitude of superiority and contempt for people or things perceived to be inferior. Ganyan po yung mga taong prideful, ganyan po yung mga taong haughty. Okay? Tingin nila sila pinakamataas, at pag nakatingin sila ng mas mababa sa kanila, iniismiran nila, ini-ignore nila. They feel contempt towards those people. No? Hindi po sila makikibinggil. Sasabihin nila, hindi ako makikihalo-bilo sa mga mabababa, sa mga mahihirap. Doon lang ako sa ka-level ko, sa mayayaman at mas mayayaman pa. Those are people who are haughty. Amen? Yan po ibig sabihin ng haughty. Now, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. If you want to take the medicine, okay, and develop an attitude of generosity, we need to be modest. Sabi natin modest. Ano ibig sabihin ng modesty? Modesty means the quality or state of being unassuming or moderate in the estimation of one's abilities. Sa Tagalog po, simple lang yan. No? Hindi mo iisipin na ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Hindi mo iisipin na ikaw ang pinakamaganda, gwapo sa lahat. No. Magkakaroon ka ng balancing pag-assess sa sarili mo. It simply means you know your weaknesses and you know your strength. Amen? The quality of not being too proud or too confident about yourself or your abilities. Alam nyo, ito po, may mga tao, pag sinabi sa'yo, halimbawa sabihin, Brian, ang galing mo naman mag-gitara. Yung iba siya sabi ka, uy, hindi naman. Actually, basic lang yun eh. No? Pero kung tumugtog, ganyan tumugtog. Basic ba yun? Anong tawag doon? That's not being that's not being humble. That's what you call false humility. Amen? Bakit? Sinasabi sa'yo, somebody is, appreciating your talent, and yet you are saying, ay, hindi naman, basic nga lang yun eh. What are you doing? You are trying to ask for more praises. Diba? What is humility? Humility is like this. Brian, ang galing mo talagang tumugtog mag-gitara. This is humility. Praise God. He gave me talent. At salamat na appreciate niyo. That is humility. Amen? Why? Hindi mo naman hinihingi yun eh. Tama? Hindi ka naman, uy, okay ba ako mag-gitara? Uy, ano sa tingin mo, magaling ba ako? You are not doing that. But somebody just appreciated your talent, you just simply acknowledge it. Thank you po at na-appreciate ninyo. Praise God for the talent. Amen? Uy, ang ganda-ganda mo naman. Ang ganda ng buhok mo. Saan ka nagpariband? Ay, pangit pa nga ito eh. 7,000 lang nagastos ko rito. Mura pa nga ito eh. Wow naman yan. 7,000 na yan. O nga, mura pa nga ito eh. That is pride. Hello? Nakukuha niyo ibig sabihin? Humility is you have a proper assessment of who you are. Amen? Alam mo yung talent mo, alam mo yung kakayanan mo, at alam mo rin yung hindi mo kaya. Amen? In totality, modesty means humility. Okay? Yan po yung synonym word niyan. Humility means pagpapakumbaba. Kahit ikaw ang pinakamagaling, no? Hindi mo aakuing ikaw ang pinakamagaling, but you are still willing to help others. Amen? You will also appreciate other people's talents. Okay? So yan po. Sabi natin modesty. That is one medicine to develop generosity. Okay? So pangalawa, ito, gusto ko lang iwan sa inyo to. The attitude of pride happens
when we focus on the I, letter I, which is us, in the center. Tignan nyo yung salitang pride. Ano yung nasa gitna ng pride? Letter I. Tignan nyo. Pride begins when we focus only on ourselves. Wala ka nang inisip kundi sarili mo. Ako. Wala kang pakialam sa inyo. Basta yung gusto ko, ito. Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko mangyari. That is pride. Amen? That is selfishness. Amen? Okay. So, yan po yung una nating medicine. Sabi natin, modesty. Pangalawa, yung letter E, what does E stand for? So that we can develop an attitude of generosity, we need to have established faith. Sabi natin, established faith. How are we going to have established faith? Number one, we need to put our faith in the living God. Sabi natin, living God. Tingnan po natin ating text. 1 Timothy chapter 6 verse 17, sabi po rito ni Paul, di ba? Command those who are rich in this present age not to be haughty, pas tinuloy niya, nor to trust in uncertain riches, but in the living God. Sa Tagalog, huwag magtiwala sa kayamanang walang katiyakan, subalit sa buhay na Diyos. Alam nyo na mga ako, the Bible is really specific, brothers and sisters, no? Bakit hindi na lang sinabi ni Paul, nor to trust in uncertain riches, but in God? Why did he have to include the word living God? While I was meditating on it, I asked the Lord, Lord, bakit po? Sino po rito merong 100? Wala na ako ipapalit. Hihiramin ko lang, isasoli ko rin. Okay? Sino po rin, kahit 50 pesos, any coins, and ayan, wow. Naman, yayamanin talaga. Okay. Sino po dito may pera, taas ang kamay? Come on, sino may pera dito? Mga kabataan, wala kayong pera sa bag? Don't worry, hindi ako hingi. Okay, look at this money. Okay, tingnan niyo po ito. I will put it here. Tumayo ka. Huy! Tayo! Psst! Tayo! May ginagawa ba? Naluglog. Tingnan nyo. Pinapatayo ko, nalaglag. No. Listen. Ba't siya hindi tumatayo? Ano po? It has no life. This money has no life in it. Amen? And yet, listen to this. No? Ang daming mga tao umaasa dito. They put their faith, they put their trust in this money that has no life in it. Pastor, di ba kung wala ka namang pera, wala kang magagawa? Totoo po yan. Yes, I know that. Although this has no life, it has value. Amen? But what gives money value? You know what gives money value? It is your life. It is our life. It is our time that gives this money value. Bakit? Hindi ka magkakapera kung hindi ka nagtrabaho. Hindi ka magkakapera kung hindi ka magnegosyo. Tama? What gives this money value is us. Now, if you put your trust in this money, mga kapatid, it has no life.
Wala itong life. And yet, tingnan niyo po ito itong perang ito, ilan na pong mag-asawa ang naghiwalay dahil sa pera. Ilan na po ang mga magkakamag-anak ang nag-away-away dahil sa pera. Ilan na po mga magkakaibigan ang dati napaka-close, no? They are so close. Uy, BFF tayo forever. Pinky swear. Diba? Nagpipinky swear pa. BFF tayo, ha? Oh. Nangailangan isang araw. Pinahiram. Hindi makabayad. Dahil sa pera, nawala na ang pagkakaibigan. Amen? Mga kapatid, it breaks my heart. Just because of money, a lot of relationships are destroyed. Wives, when the husband comes to the house, oh, sweldo mo, wala pa, sweetheart. Sweetheart ka dyan. Huwag mo nga ako tawagin, sweetheart. Sweldo. Hindi pa ako na sa sweldohan eh. Ano ba naman yung kumpanya yung tinatrabahuhan? Nagkakapagod ka, tapos pag araw ng sweldo, hindi ka sinusweldo. Anong klase? Umalis ka na nga dyan. Oh. Tapos, maglalambing sa'yo. Sige na, sweetheart, huwag ka na. Shh. Noli me tangere. Alam niyo ibig sabihin nun? Touch me not. Tulog ka dyan. Doon ka sa sala, sa sopa. Pag may sweldo ka na, tingnan ko, isipin ko pa kung magtatabi na tayo. You see how many couples have been like that? Meron pong siyasabi, di ba? No money, no honey. Right? Yan, natatawa kayo. But listen, how many of your friends are like that? How many of families we know, they put their trust in money that has no life in it. Kaya nga po sabi ni Paul, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches. Bakit? Ang kayamanan, walang pera yan. Kung hindi mo kayang kontrolin ang pera, pera ang kokontrol sa'yo. Pag ikaw ba ay umuwi ng bahay, you are broken-hearted, gusto mo umiyak dahil may problema ka, yung pera mo ba lalapit sa'yo, sasabihin, bakit ka umiyak? Pahiran ko yung mukha mo. Kung sabang lalapit yung pera sa'yo, no! Kung pagod ka at masakit likod mo, masakit balakang mo sa kakatrabaho, pag uwi mo, lalapit ba yung pera sasabihin sa'yo, oy, masahihin kita. Hindi. Hindi. Although pwede ka magbayad ng service, tama? Pero mga kapatid, listen, minsan mas pinapahalagahan natin ang pera kaysa sa relasyon. That is my point. That's why Paul said, do not put your trust in uncertain riches because it is dead. But put your trust in the living God because God is alive. Amen. Hallelujah. Because God is alive, alam niya ang problema mo. Kung ikaw ay may kakulangan, alam ng Diyos ang problema mo. Sasabihin ng Panginoon, just seek first my kingdom and my righteousness and all the things that you need, dadagdag ko na lang sa'yo. Hallelujah. Kung ikaw ay may sakit karamdaman, may pera ka man, pwede maubos ang pera mo sa sakit at karamdaman. Tama? Katulad ng isang example sa Bible, yung isang babae with an issue of blood, no? Talagang for 12 years, imagine, dinudugo siya, tapos lahat ng kayamanan niya, lahat ng pera niya, nagastos na niya sa doktor, hindi siya gumaling. But one day, sabi natin one day,
he had an encounter with Jesus. Wow! The Son of the living God. The God who became flesh. Sabi ng babaeng yon, siguro narinig niya yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus. What did this woman say? If only I can touch the hem of His robe, mahawakan ko lang laylayan na kanyang damit, ako ay gagaling na. Wala siyang pera. Pero ano po ang ninais niya? Sabi ganyan, nais lang niya mapalapit sa Panginoon. Amen? Sabi niya, mahawakan ko lang laylayan na kanyang damit, ako ay gagaling. Nakipagsiksikan yung babaeng yun doon sa mga kapal na tao. Gumapang pa siguro siya para lang mapalapit kay Jesus. At nung napalapit na siya, talagang inunat niya yung kanyang kamay at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. At nung kanya ito nahawakan, hallelujah, mayroong kapangyarihang dumaloy sa katawan ng ating Panginoon. At siya ay pagkadaka ay gumaling. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, listen to this. This Christmas, marahil wala pa yung Christmas bonus ninyo. Marahil wala kayong katulad ng kapitbahay ninyo na merong litsyong handa, kare-kare, ano pa? Kaldereta, wow. Ano pa? Pansit Malabon, pansit Bihon, lahat na ng pansit sa Pilipinas nagsama-sama. Amen? Ikaw, anong handa ninyo? Pastor, ito, kanin na mainit na umuusok at tuyo. Kapatid, listen. Kahit tuyo yan, basta sama-sama kayong pamilya. Kahit kanin lang yan at tuyo, basta merong suka, na merong siling, binali-baling ganyan at tiniris mo, at nilagyan mo pa ng dinikdik na bawang at paminta. Hallelujah. Yung tuyo na yan, kahit yan ang handa ninyo, basta sama-sama kayong pamilya, hawak-hawak bago nyo kainin yung tuyo na yan at kayo ay sama-samang nananalangin. Amen? At sinasabi niyo, Lord, salamat sa pagpapala na ito. Ang mahalaga, katulad ng babaeng na agasan ng dugo, nais lang niyang mapalapit sa inyo, Panginoon. Nais ko lang ang presensya ninyo sa aming pamilya. Amen? Na itong Kapaskuhan, yung sinasabing Emmanuel, God with us, maranasan po namin, Panginoon. Si tatay at si nanay, hindi na mag-aaway. Yung nanay at yung anak, hindi na mag-aaway. Yung mga anak, magiging masunurin sa magulang. Hallelujah! Sama-sama kayo sa isang bahay bago kayo kumain at nananalangin. At pagkatapos niyong manalangin, pagsasalu-saluhan nyo na yung tuyo na yan. Pag kinuha mong ganyan, malutong pa. Wow! Isasawsaw mo ngayon doon sa suka na may tiniris na sili at dinikdik na luya. Luya pa. Bawang. Sinusubukan ko lang kung nakikinig kayo. At yung tuyo na yan, igaganyan mo sa mainit na kanin na puting-puti at umuusok pa. At igaganyan mo pa sa plato mo, di ba? Hallelujah, sabay-sabay. Wow, pati anak mo, nakikiganyan na rin. At pag kinain ninyo, doon nyo mararanasan, napakabuti ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, do not put your trust in uncertain riches. Amen. Ang pera, pag diyan ka nakafocus, pwede makasira ng relasyon. Mag-focus ka sa relasyon. And I tell you this, pag kayo
ay mayroong pagkakasunduan sa bahay, kung kayo ay mayroong pagmamahalan sa pamilya, wow, pag nakita yan ni Lord, kung ngayon wala kang pera, bukas, bibigyan ka ni Lord ng pera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Why? Dahil buhay ang ating Panginoon. Amen. Come on, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po rito, Romans 10:11, as the scripture says, anyone who trusts in Him will never be disappointed. Kung sino man magtiwala sa Diyos na buhay kay Kristo ay hindi mapapahiya. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mapapahiya. Praise God. Hallelujah. Amen. Mga estudyante, makinig kayo. Kung ang grade ninyo ay sumisemplang-semplang, bakit? Kasi nagtitiwala ka sa katabi mo. Nag-aral ka? Oo, bakit? Pakopya naman. Oh, di ba? Magagalit ka ngayon. Paano nalaman ng teacher ninyo na nagkopyahan kayo? Kasi pati pangalan, kinopya mo eh. Di ba? Oh, huwag kang aasa dyan. Amen? Umasa ka sa Panginoon. Pag umasa ka sa Panginoon at mag-aral ka mabuti, ay tilo marahil ngayon, sumisempla ang grado mo. Bukas, hallelujah, ang grado mo ay maging pataas, ng pataas, ng pataas, ng pataas. Amen? At gagraduate ka! Wow, na merong medalya. Woohoo! Amen. Amen ba mga estudyante? Palakpakan natin Panginoon. Sabihin niyo sa katabi niyo, hindi ka mabibigo. Amen? Praise God. Pangalawa, trust in the provisions of God. Dapat dyan nakaangklang ating pananampalataya eh. We need to have established faith in the provisions of God. Bakit? Kasi sabi po dito, 1 Timothy 6:17, who gives us richly all things to enjoy. Amen? Alam nyo si Lord, tingnan nyo, si Lord, pag nagbigay si Lord, hindi ka kakirampot. Amen? Maraming tao ngayon dahil health conscious daw. Wow. Pastor, yung kinakain ko ngayon, medyo alalay lang. Yung iba, pag kumain ngayon, pa konti-konti. Yung iba naman, pa konti-container. May kilala akong ganyan. Naka-stripes. Anyway. Ano? Joke lang. Anyway. When God provides, it is rich. Sabi natin rich. Tingnan nyo sabi, who gives us richly all things. Sabi natin all. Okay? All things to enjoy. God wants us to enjoy. Young people, marahil narinig nyo na itong mga sinasabi. Ito, narinig ko na to eh. Nung ako po nagsimulang maglingkod kay Lord, sinasabi nung tiyahin ko noon, naku Rainer, huwag ka magpakahibang dyan. No? Enjoy life while you are young. Kailan po ako maglilingkod kay Lord? Pag tumanda ka na, paano kung matanda na ako? Paano kung ganyan na ako? Makakatugtog pa ba ang gitara? Diba? Paano kung wala na akong ngipin? Doon pa lang ako magpe-preach. Mga kapatid, alam nyo ba, may maniniwala pa kaya sa akin? No? Amen? Kala kasi ng iba, yung enjoyment ay ito. Huwag kang magsimba. Punta ka ng mall. Magliwaliw ka. Ayan, disco-disco kayo. Yan ang enjoyment. Alam nyo, yun yung tinatawag na temporary enjoyment. Mag-disco-disco ka, masaya ka kasama mong barkada mo. Mag-inom-inom ka, kasama mong barkada mo, okay, nag-enjoy ka. Pero pag uwi mo, lango ka. Pero ka?
Hindi mo nakilala yung mga tao sa paligid mo. Baka masampal ka pa ng tatay mo at nanay mo, di ba? That's not true enjoyment. True enjoyment is this. Makinig kayo. Nagtitiwala ka sa Panginoon. At yung binibigay sa iyo ng Diyos ay iyong ini-enjoy. Amen? I have to confess, no, may mga nagre-regalo din sa akin. At minsan pag may nagregalo sa iyo, lalo na mamahalin, di ba? Halimbawa, mamahalin sapatos. Wow, mahal na mo ng sapatos na yan. Ayaw mong gamitin eh. Tama? Talaga pinipreserve mo. Andun pa rin sa box. Bakit? Kasi ayaw mo maluma agad. Gusto mo laging bago. Tama? Pag tinanong ka, kamusta yung regalo kong sapatos sa'yo? Ayun, bago pa rin. O bakit? Hindi ko ginagamit. Alam mo, ano sasabihin ng nabigay sa'yo? Hindi ko binigay sa'yo yan para i-display. Amen? Binigay ko sa'yo yan para gamitin. I had to repent of that. Sabi ko, Lord, ang dami kong regalo, hindi ko ginagamit. Bakit? Kasi, ang mahal eh. Pag ginamit ko, baka mapudpud agad, baka masira agad. Pag nasira na, magkakaroon pa kaya ako ng ganyan. You know what? The Lord taught me this. Alam mo, anak, dati wala kang ganyan, humingi ka. Tama? Hello? Sino humihingi kay Lord dito? Ngayon, sabi ni Lord sa akin, ngayon binigyan kita. Sa pamamagitan ng taong yan, binigyan kita. I provided for you. Ba't hindi mo ginagamit? Lord, sorry yan. Sige po, gagamitin ko na. Amen? Kahit maluma yan, kahit mapudpud yan, kahit masira yan, kapatid, gamitin mo dahil galing yan kay Lord. Gusto niya, enjoy mo yan. Amen? Paano kung nasira, Pastor? Paano kung ano napudpud? Kahit masira, mapudpud yan, God will give you a new one. Hallelujah! Amen? Yun ang mahalaga. You have established faith. No? Established faith. Bakit? Alam mo, masira man yan, may kapalit. Sabi mo sa katabi mo, lagi may kapalit yan. At sinong handa rito ng mga bagong kapalit mula sa ating Panginoon? Amen. Huwag mo lang papalitan ang asawa mo. Hallelujah! Okay, tuloy-tuloy na tayo. Praise God. Sabi natin, establish faith. The Lord will provide. Sabi natin, the Lord will provide. Amen. Yung iba, ito pa, parang biglang nagkaroon ako ng bubble thought. No? Alam nang niloloko ng boyfriend. Sige pa rin. O bakit siya pa rin? Kasi love ko siya eh. Niloloko ka na nga. Hindi, mahal ko pa rin siya. Paano kung nawala siya? May kapalit pa ba? I tell you this, young people, habang nag-aaral kayo, mag-aaral muna kayo. Amen? Pag nakagraduate kayo, I tell you, kaliwat kanan, boyfriend, mandiligaw, darating yan. Pero habang nag-aaral kayo kung pwede, focus on the Lord. Because you will have time for that. Amen? Kasi ang dami ngayon mga kabataan, sa totoo lang po, I'm sure some of you may mga kilala, no? Ang aga nagka-boyfriend, ang aga rin nagka-asawa. Hindi nakapagtapos. Tapusin yung pag-aaral. After na makagraduate kayo, I tell you, darating yan, hindi ka iniwan ng sinasadya. Amen? Yan, okay. Sabi natin, may kapalit. Okay? At ang kapalit ni Lord, tingin kayo rito, are you ready for this? Lahat ng kapalit ni Lord ay mas maganda. Woohoo! Amen? Okay, tuloy na tayo. Baka saan pa tayo mapunta. Lastly, letter D. So, para makompleto yung medicine, so that we will develop an attitude of generosity. Una, ano yun?
Modesty, pangalawa, establish faith. And lastly, by doing good. Sabihin natin doing good. Ito ang mahirap minsan. Gusto natin, tayo ang ginagawa ng kabutihan, ayaw naman natin gumawa ng kabutihan. Tama? Okay, number 1, be rich in good works. Marami pong mga tao, maraming mga mayayaman, sa totoo lang po maraming mga mayayaman, ang ginagawa nila ay ito. Dahil sila ay busy sa trabaho, busy sa negosyo, they don't have time for church anymore. Alam niyo ginagawa na lang nila? Sige, magbibigay na lang ako ng malaki. They try to replace their time in the church with their giving. Wala naman po problema po doon. Amen? Kung magbigay kayo ng malaki dito sa church, praise God. Pero kailangan pa rin tayo nandito. Amen? Tingnan po natin to Sabi dito ni Paul kay Timothy, 1 Timothy 6:18 sa ating text, let them do good. Ang tinutukoy dito ni Paul, yung mga rich people. Tama? Di ba sabi, command those who are rich. Okay? Ano pa? Let them do good. Don't replace money, don't replace your time for the Lord with money. Bakit? Yung pera, hindi yan magdadala sa iyo sa langit. Amen? Your money cannot take you to heaven. It is only God who can take you to heaven through Jesus Christ. Amen. Kaya sabi dito, let them do good that they be rich in good works. Maraming mga mayayaman. Yes, may pera sila. They can buy the things that they want. They can go to places where they want. But the problem is they are poor in the eyes of God when it comes to doing good works. Ang nais ng Panginoon, lahat po tayo ay yumaman. Sabi natin yumaman. Hindi lang po on the outside, hindi lang yung tayo po ay may kakayanan, no? But tayo rin po ay yumaman sa mabubuting gawa. Amen? Yun po ang sinabi ng ating Panginoon. Kahit masungit yung kapitbahay mo, gawan mo ng kabutihan. Pastor, chinichismis ako niyan, gagawin ko kabutihan. Yes! Do good to them. Sabi ni Lord, di ba? Do good to them who hate you. Right? Bakit? It is the goodness of God that will lead people to repentance. Ang kabutihan ng Diyos ang mag-uudyok sa kanila para magsisi. Hallelujah. Sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10, let us not become weary in doing good. Huwag daw po tayong manghihinawa, huwag daw po tayong mapapagod sa patuloy na paggawa ng kabutihan. Why? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Young people, I tell you this. Habang malakas, habang buhay ang magulang ninyo, gawan ninyo ng kabutihan. Huwag niyong hintayin na sila, maging agal-agal na. Yung hindi na makalakad, dun mo lang sila aalalayan, no? Amen? Habang sila po ay malakas pa. Habang na-appreciate pa nila yung pagsabi ninyo na, Ma, alam mo mahal kita. Pa, alam mo mahal kita. Kailan mo pa sasabihin yun? Pag wala na sila? Pag matigas na yung katawan nila, alam mo na mahal kita, ba't mo kami iniwan? Kung sumagot yan, sana no mo pa sinabi, anak. Diba? Baka kung maripas ka ng takbo. Amen? Habang ma-appreciate pa nila, pag-uwi nyo mamaya, young people, pag-uwi ninyo mamaya, hanapin nyo si nanay, hanapin nyo si tatay. Pagdating ninyo, yakapin ninyo. Ma, salamat na sa pagluluto mo sa akin.
Hindi yung ikaw yung niluluto, pero nilulutuan ka ng pagkain. Ma, salamat, pinaglalabhan mo ko. Alam mo, pag narinig yan ng magulang mo, wow. Baka mapaiyak yan sa harap mo, anak, salamat at na-appreciate mo yung ginagawa ko sa iyo. Minsan sinusumitan pa natin magulang natin eh. Amen? Young people, love your parents. Para pag kayo ay naging magulang din, itong turo ng mama ko, yung mga anak ninyo, gagawin din yung ginagawa ninyo. Amen? Hallelujah. Sabi dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Ayan. Amen? Bakit daw natin dapat gawin yon? Sabi sa verse 19, when we do those things, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Alam nyo, pag tayo pala ay tumutulong sa kapwa, tayo ay bukas palad sa mga taong nangangailangan, hindi ka nagdadamot pero willing kang mag-share. Alam mo ginagawa mo? Nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Amen? Hindi ka lang ibe-bless ni Lord materially and financially, pero ibe-bless ka ni Lord physically. Amen? Kasi gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, ibabalik sa iyo ng Diyos ang kabutihan. Amen? Come on, purihin natin ating Panginoon. So in closing, I want to share this with you. Whenever we give or share to someone from the heart, we are actually giving or sharing part of our life. Pag nagbigay ka sa tao, anong ginagawa mong binibigay mo? Bahagi ng buhay mo. Amen? Pag tumulong ka sa tao, nagbigay ka ng oras sa tao, binibigay mo bahagi ng buhay mo. Kaya, mga workers dito po sa ating church, tuwing Sabado, pumupunta yan dito, nagpa-practice. By the way, wala po yung mga bayad, volunteers po yan. Mga kapatid, I tell you, sila ay nag-iimpok sa langit. Amen? They may not be rich now in terms of monetary capability, but they are rich in good works. Isang araw, sila po ay aani ng laksa-laksa sa ating Panginoon. Amen! Come on, purihin natin si Lord. And in closing, yung tanong po natin kanina, how can we develop an attitude of generosity? Kung meron tayong attitude ng naiinggit ka, alam nyo yon, yung parang minsan ang hirap mong maging masaya para sa ibang tao. Di ba? Madalas natin naririnig pag yung isa, wow, may bago kang relo. Ano yung mga expression natin? Ha? Sana all. Di ba? Sana all. Uy, may bago kang shoes. Wow, sana all. Tingnan ninyo. Minsan pabiro natin siya sabi, pero laman niya ng ating puso. What are you actually saying? Uy, may bago kang relo. Sana ako rin. May bago kang sapatos. Sana ako rin. Laging ikaw eh. Tama? Mga kapatid, listen. You want to be blessed? Stop thinking about yourself only. Think about other people. Amen? Think about other people. Mag-isip ka ng anong pwede mong gawin sa tao. Mag-isip ka kung anong pwede mong ibigay sa tao. And I tell you, pag nakita yan ni Lord, wow, mararanasan mo, God will bless you tremendously. Amen. Hallelujah. So how can we develop an attitude of generosity? Remember the medicine. Sabi natin medicine. Ano yon? Yung number 1, we need modesty. Modesty means humility. Amen? Pangalawa, we need to have established faith. Huwag po tayong magtitiwala sa pera. Although kailangan natin ang pera.
magtiwala tayo saan? Sa source ng pera. Walang iba kundi ating Panginoon. Because He is the living God. Amen? And lastly, let us continue to do good. Keep doing good. Kahit ginagawan ka ng masama, patuloy ka lang gumawa ng kabutihan. Bakit? Dahil darating ang panahon, hahayaan ng Diyos, aanihin mo ang iyong tinanim. Di ba may kasabihan tayo, kung ano yung tinanim, siya mong aanihin. Kung gumawa ka ng kasamaan, aani ka ng kasamaan. Yung taong gumawa sa iyo ng masama, aanihin nila kasamaan. Pero pag iganti mo kabutihan, nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Amen? And brothers and sisters, pag gawin po natin to, by the grace of God, we will be on our road to generosity. Amen? Magiging bukas palad tayo, magiging mapagbigay tayo, mawawala yung envy, yung jealousy, yung selfishness, and most of all, materialism. Amen? May tutunan po ba ang bawat isa? Purihin po natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Come on. Let's give Him thanks and let's give Him praise. Hallelujah. Okay. So, pwede po ba lahat yumuko at pumikit? Ito na po yung pera ninyo. Sinusoli ko na ng buong buo. Come on, let's pray. Hallelujah. Lord, salamat po sa salita ninyo sa hapong ito. Unang-una, Panginoon, patawarin po ninyo kami. Come on, I want us to pray. Kung meron po tayo ritong pag-uugali ng self-centeredness, wala ka nang inisip kundi sarili mo, kung hindi mo nakuha yung gusto mo, nagagalit ka, naiinis ka, nagtatampo ka, kapatid, it's about time we need to change. We need to take that medicine from the Lord. Maging modest tayo. Hallelujah. Magkaroon tayo ng established faith in the Lord, hindi sa material na bagay na walang katiyakan. And we need to continue to do good so that we will be on our road to generosity. Lord, we thank you for your word. Dalangin ko po ang bawat isa. Patuloy niyo po kaming baguhin, Panginoon. Forgive us kung meron kaming mga pag-uugaling hindi po maganda, hindi po ayon sa inyong kalooban. Kung kami nagiging madamot, kung kami po nagiging tikom ang kamay, Panginoon. But today, we have learned the importance of being generous. It is a cure for materialism. It is a cure for greediness, self-centeredness, and selfishness, Lord. So help us by your grace and mercy to apply what we have learned today. At magsisimula po kami sa aming pamilya at sa mga taong na aming nakakasalamuha. Thank you, Lord God. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Come on, let's give Him praise. Let's give Him glory. Praise the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. And it's now time to apply what we have learned today. Let us give to the Lord. At wag lang po tayo magbibigay, but let us give generously. Amen? Sige po. Sino po yung... Okay? Tawagin po natin si Brother Jester. Salamat po sa napakagandang mensahe sa araw na to. Hallelujah. Sige, papurit pagsama sa ating Panginoon na buhay. Salamat po, Panginoon. Bago tayo tumungo sa ating tithes and offering, isang maikling verse from Luke 6, verse 38. Sabi dito, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. So kung ano po yung binigay natin na may kagalakan sa ating puso, yun din po yung babalik sa atin, sobra-sobra pa. So mali po, tuloy na po natin. Mari po bang tumayo ang lahat at manalangin? Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa araw na to, Lord God. Salamat po sa
sa patuloy na paggabay nyo sa amin, Lord, sa araw-araw, sa aming kalusugan, sa aming pamilya, pag-aaral, pagtatrabaho, Panginoon, Lord. Tinataas po namin lahat ng aming ginagawa para sa inyo, Lord God. Muli, Panginoon, gusto po namin i-offer sa iyo ang aming tithes and offering, Panginoon, na may kaligayahan sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Lord, we want to give you the best, only the best for our Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, at basbasan niyo po ang bawat isa, Lord, ang bawat tao at bawat kapatiran, Panginoon, Lord God, na nandito at pati po yung mga nanonood, Lord God. Basbasan niyo po ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo, ang lahat ng kanilang nasa isip, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming mga kamay upang kami po ay maging pagpapala rin po sa iba, Lord God. Muli, Panginoon, itinataas namin ang aming tithes and offering sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari niyo na pong ilagay sa basket, and also po sa ating team bahay, you can share, you can actually send GCash or you can send through direct to the bank. Pa-post po namin dyan sa link. May link dyan where you can send it. Salamat po. Alright. Praise God. So after po ng ating service, wag po kayong alis. Okay? Dahil meron pa dire-diretso na po tayo sa ating Christmas party celebration. Amen po. Meron po tayong mga pagkain na pagsasalo-saluhan. Okay. So, at hindi lamang po yun, may inihanda po si Doktora na games, no? Yan. Marami pong mga prizes tayong hinanda sa inyo. Okay? So tayo po lahat ay tumayo. At nais ko rin po magpasalamat sa mga donors po natin, no? Ayaw magpabanggit ng pangalan. Okay? Pero itago na lang natin sa pangalang Toot. Ayaw talaga magpabanggit eh. Anyway, so praise God. At mamaya po sa ating pong mga kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na Mapait Bulaga ka man, Showtime o TVJ. Lahat po tayo ay kapamilya ng Diyos. Amen? Meron po tayong groceries na ipamimigay po. Nagaling po sa Panginoon at ginamit niya ang kanyang mga lingkod. Amen? Sige po, tayo po lahat ay umukot pumikit. And then us close in prayer. Lord, salamat po sa hapon na ito na pinagkaloob po ninyo sa amin. Tunay nga po napakabuti ninyo. At Lord, sa amin pong pagwawakas ng gawain, Father God, I pray, help us to become more like you. You are a generous God. Katulad ng amin pong natutunan, kung kayo po'y nagbigay, magbigay, you give us richly all things to enjoy. Nais niyo po maging masaya ang inyong pong mga anak. Kaya lahat po ng aming mga pangangailangan ay inyong pong tinutugunan, Panginoon. At Lord, I lift up to you lahat po ng pagbibigay na ito dito po sa inyong bahay panambahan, pati na rin po sa timbahay, Panginoon, at yung mga nagpadala po, O Diyos, para po sa aming pong pamimigay na groceries. We thank you, Lord God, for your goodness. At hindi po niyo po ang mga taong ito, and I pray, ibalik niyo po sa bawat isa hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw ang kabutihan ng kanilang mga puso for their generosity, Lord God. And Father,
as recipients also of your generous giving. Help us to continue to develop an attitude of generosity. Kaya meron man kami o wala, Panginoon, kami po ay patuloy na magiging bukas palad, lalo na po sa mga nangangailangan. Lord, tiyataas ko po ang bawat isa. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Father God, in the name of Jesus, I declare the blessing of God and the blessing of heaven upon each one today. Spirit, soul, and body, materially and financially. Ano bang pangangailangan, ano bang sakit karamdaman, Lord God, tugunan at pagilangin po ninyo sa pangalan ni Jesus. At Lord, kung sino po rito hindi maganda ang samahan sa pamilya, Panginoon, I pray for restoration of good relationships. Dalangin ko po, Panginoon, pag-ibig niyo lamang maghahari sa aming pamilya, Lord God. At Lord, tanggapin niyo po lahat ng kapurihan, kataas-taasang pagsamba, parangal at papuri, dahil kayo lamang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng ito. And we commit to you the rest of the program and our celebration. Be glorified, Lord Jesus. This we ask and pray in your most precious name. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. God bless you all and sit back and relax. Amen? We'll just have a short break. Kung gusto po ninyong mag-CR, meron din po CR sa likod, no? You may do so. And Timbahay, thank you so much. Timbahay, as promised, no? Yung ating pong mga regular watchers sa Timbahay, kung anong grocery items papadala, yung amount nun ay ipapadala po namin sa inyo. Okay? Just send us your GCash para po mapadala po namin sa inyo yun. In Jesus' name. God bless you all.